vulcanizing shop tutorial po tayo, no? Ngayon linggo, kaya sarado po tayo, focus tayo mga vlog. So, balik po sa mga vulcanizing shop, ang pinaka-importante sa lahat is yung hangin, no? Hanginan. So ang nagiging madalas na problema, ito yung dulo na to, ito yung sa hose. Ayan, nagiging problema dyan yung mga rubber. So pag nasira na yung rubber sa loob niyan, wala kang mabibilang rubber niyan kundi yung buo na yan. Kaya halimbawang masira to, bibili ka ng buo, makakasampu ka nito, sayang naman. Pero kung rubber lang ang papalitan, gagawa natin sa sarap ng remedyo. Sa tagal na natin sa vulcanizing shop, so nagkaroon tayo ng initiative kung paano siya remedyohan. So ito lang po yan. So bali yung pinaka-remedyo po dyan na ito yung ito ng mga tubeless na sasakyan, mga pangkotse. So ito bago to, pero siyempre mas para hindi tayo magastusan, pwede naman din yung luma. Ito yan, nakikita nyo yung pinagputulan, pinagpalitan ng luma. So ang kukunin lang natin dyan, ito yung parte na to, yan, mula rito puputulin natin dyan. Then ito, lilinisin lang po natin to, ipapantay natin to para lapat na lapat at walang singaw na hangin. So bali po tutorial tayo, no, sa hose ng sa vulcanizing shop, yung hose niya. Tama-tama, medyo matagal na rin kasi ito hindi napapalitan, sira na, kaya malakas na yung singaw. Ito. So ang nagiging karamihan problema talaga nito ay yung rubber niya, gasket rubber niya sa loob. Kumbaga maluwag na, tapos may sugat na, kaya oversize na. So yun ang nagiging problema, kaya karaniwan po nito wala pong nabibiling rubber para dito. So kung masisira to, ang gagawin mo, bibilhan mo siya ng buo mo siyang mabibili, wala pong makikita rubber. So yun nga po, sa tagal natin na sa pag-vulcanizing shop, so nagkaroon tayo ng remedyo para dyan po, para remedyohan po natin yung laman sa loob. So bubuksan muna natin siya. So ito po yung niya, no, yung rubber niya sa loob. Ito yung titi niya. Yan. Pinaka niya. Ito yung rubber niya. Sungkitin natin. Ito po. So sungkitin po natin, no. Yan. So ang karamihan problema nito talaga ay yung yan, ang maluwag na. Tapos may mga hindi na siya perfect na yung shape niya. May mga butas-butas na yung gilid, kaya sumisingaw na. So ang remedyo ang gagawin po natin dyan, ito, yung sa pito mismo ng mga kotse. Ito po. So dito po, hindi po tayo gagastos kahit piso kasi hindi po bago ang gagamitin natin to. Ito bago to kasi hindi pa siya putol. Disposable kasi to, pag naputol hindi na pwede. So pag naputol na siya, ito na po siya. Yan. Ito, bali ang kukunin lang natin dito is itong kapiraso niya. Yan, hanggang dyan sa may guhit na yan. Yan. Yan yung kukunin natin dyan para pang replacement dun sa sira. So ito, pipili tayo ng mas maganda. So bago natin siya putulin, kailangan ikinis muna natin to. So ikinis muna natin itong kabilang side na to. Gagamitan natin siya ng sander kasi lang kailangan magaan lang ang hawak natin ng kamay. So ito po. Medyo makinis na siya, no? Pero kailangan natin lihain. So ayan, kailangan po natin siya ng liha, no? 1,000 manipis para pantay na pantay siya. Itong kabilang dulo niya, kabilang side niya. Ayan, lilihain lang natin yan, pagsadaan natin konti. So medyo nawala na yung gaspang niya, no? Kapag nawala ng gaspang, yung kabilang side naman, ito, puputulin natin yan. Yung may guhit na yan. Ayan, nakaguhit na yan, no? Ayan. Kailangan pantay na pantay yung pagkakaputol para hindi na masyadong linisin ng sander o liha. So ayan, medyo hindi pantay. Medyo hindi siya pantay, no?
Pag yun natin, ipapantay natin. Ipapasok natin to sa butas. Yan. Yan, pag pumasok na siya, yan, konting grinder lang din. Medyo magaan lang ang hawak para hindi lumalim. Yan. So, mapapansin nyo, pantay din nahasa yung pito niya na tanso. Yan, pantay sa bakal. So, kaya pag nag-grinder natin, lihain din uli natin. Yan, lihain natin. Para lumapat. Yan. So, ayan na po, no? Naliha po natin na. Yan. Ito na siya. So, ayan na. Kasi laki lang ng dating, ano niya, ayan na. Siya, nalinis siya. Ito na siya. Yan. Inipisan lang. So, ikakabit na natin siya doon sa ito. So, ayan na po. Ikabit na natin. Testingin natin kung obra. So ayan, bubuksan ko muna yung compressor doon, no. Testingin natin kung. So ito po, no. Testingin natin. Ayan. Wala siyang kabula-bula. Pero may hangin po yan. Ayan. So okay na, wala nang kabula-bula. Kasi pagka pinabayaan lang natin siya may singaw, makonsumo sa kuryente, no? Kasi ang bilis sumingaw ng hangin, so aandar yung compressor. So yan po ang maibabahagi ko na sa inyo, no? Kasi pag bibili mo to sa sa hardware o sa hardware na bibili to sa Goodyear, bali yan dati mga nasa 150 or 180 siguro ngayon. Imagine, no, yung kailangan mo lang is rubber, no? Ngayon, pag hindi mo alam, papalitan mo siya ng buo. Kaya wala ka naman kasi makikita ng rubber dito So ito po. May babahagi natin sa inyo. Galing po sa sirang pito. Sirang po pito, ibig sabihin miski piso, wala po kayong gagastusin kasi sira na po siya. Yan. Huwag yung bago Kahit luma, okay lang. So yan po.